Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Mateo Cruz, isang doktor na may mahigit 30 taon ng karanasan sa pangangalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda lalo na sa mga kalalakihan. Naranasan nyo na ba na uminom ng tableta ng tadalafil na puno ng pag-asa pero nauwi lang sa pagkabigo, pagkainis at pananahimik? Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi ang tableta ang nagkulang, kundi ang paraan ng paggamit ninyo nito? Dahil ito ang masakit na katotohanan, karamihan sa mga kalalakihang lampas, kasanto anyos ay mali ang paraan ng paggamit ng tadalafil. Narinig nyo na siguro ang uminom ng isang tableta at maghintay. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may 5 simpleng paraan base sa totoong agham na maaaring lubos na magpataas ng bisa ng tadalafil? Hindi ito mga gimmick lang. Ito'y mga subok na pamamaraan na nakatulong na sa libu-libong kalalakihan, edad sista, pataas na muling maranasan ang init ng pagsasama at maging sila ulit. At isa sa mga tip na ito, napakabisa na maaaring magbago ng lahat simula ngayong gabi. Bago tayo magsimula, kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, pakitype ang isa sa comments. Kung hindi naman 0, palagi akong nakikinig at narito ako para gawing tunay na makabuluhan ang nilalamang ito para sa inyo. Sige, simulan na natin. Unahin natin ang pinakauna at madalas na hindi napapansing salik, ang kalidad ng gamot na inyong iniinom. Dahil kung hindi mapagkakatiwalaan at dekalidad na tadalafil ang gamit ninyo, lahat ng iba ninyong gagawin ay maaaring masayang lang. Tip 1. Pagkatiwalaan ang ipinapasok sa inyong katawan. Gumamit ng dekalidad na gamot. Isa sa pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa aking practice, lalo na sa mga nakatatandang kalalakihan, ay ang pag-aakala na pare-pareho lang ang lahat ng tadalafil. Hindi po. At itong maling pagkakaunawa na ito ang maaaring dahilan kung bakit hindi ninyo nakukuha ang inaasahang resulta. Tayo kasing mga lalaki, sanay tayong magtiwala sa simpleng utos, inumin ang tableta, maghintay ng 1 oras at dapat okay na lahat. Pero sa katotohanan, mas komplikado ang ating katawan, lalo na kapag edad 60 na pataas, at mas mahalaga ang kalidad ng ipinapasok natin dito. Hindi lahat ng generic na tadalafil ay pare-pareho. Bagamat totoo na marami sa mga generic ay naglalaman ng parehong aktibong sangkap tulad ng brand name na Cialis, maaaring magkaiba sila sa kadalisayan, bilis ng absorption at pangkalahatang bisa. Ang ilan ay gawa ng mga kilalang kumpanya ng gamot na may mahigpit na pamamahala. Ang iba naman, lalo na yung mga nabibili online ng walang reseta o mula sa mga kahina-hinalang supplier sa ibang bansa, ay maaaring hindi pare-pareho ang epekto o pinakamasama, walang epekto. Maaaring mas kaunti ang aktibong sangkap ng ilang tableta kaysa sa nakasulat, o maaaring may mga filler na nakakasagabal sa absorption o nagdudulot ng mga side effect. Kung nasubukan nyo na ang tadalafil dati at nabigo kayo, baka hindi ang katawan ninyo ang nagkulang. Baka ang tableta. Kaya lagi kong sinasabi sa mga pasyente ko, magsimula sa gamot na mapagkakatiwalaan ninyo. Para sa ilan, ito'y ang orihinal na Cialis. Para sa iba, ito'y ang pagpili ng generic mula sa isang kilalang butika dito sa Pilipinas, hindi sa kung saan-saang online seller
na nangangako ng malalaking diskwento pagdating sa isang sensitibo at personal na bagay tulad ng sexual performance. Hindi sulit ang pagtitipid sa kalidad. Habang tayo'y tumatanda, nagiging mas delikado ang kakayahan ng ating katawan na magproseso ng gamot. Ang liver function, daloy ng dugo, digestive efficiency, lahat yan ay may papel sa kung gaano kabisa ang isang gamot. Ang mas batang lalaki baka makalusot pa sa mababang kalidad na generic. Pero kung 60s o 70s na kayo, napakahalaga ng presisyon at consistency. Kung seryoso kayo sa pagbabalik ng kumpiyansa at init ng pagsasama dito, ito nagsisimula sa paglalagay ng tamang sangkap sa inyong katawan. Dahil kung walang kalidad, walang maaasahan. At kung walang maaasahan, walang kumpiyansa. Pero kahit ang pinakamahusay na gamot ay hindi gaanong makakatulong kung hindi ito maabsorb ng maayos ng inyong katawan. At yan ang magdadala sa atin sa isang bagay na hindi naiisip ng karamihan. Ano ang laman ng inyong tiyan kapag umiinom kayo ng tableta? Pag-usapan natin yan. Kung nagbabasa pa rin kayo at nakakatulong ang mga ito, paki-comment ang 1 sa ibaba para malaman kong kasama ko kayo. Ngayon, dumako na tayo sa ikalawang punto. Tip 2, napakahalaga ng tamang oras. Inumin ito nang walang laman ang tiyan. Baka magulat kayo na isa sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit hindi gumagana ang tadalafil ay walang kinalaman sa tableta mismo. Ito'y tungkol sa kinakain ninyo kasabay ng pag-inom nito. Para sa maraming kalalakihan, lalo na sa edad 60s at 70s, ang isang romantikong gabi ay madalas may kasamang masaganang hapunan, isang baso ng alak o dessert pa nga. At bagamat walang masama sa pag-enjoy ng masarap na pagkain, ang pagkain ng malapit sa oras ng pag-inom ng tadalafil ay maaaring siyang nagpapahina sa epekto nito. Ang tadalafil ay naa-absorb sa pamamagitan ng ating gastrointestinal tract at ang prosesong ito ay bumabagal ng husto kapag puno ang inyong tiyan, lalo na kung kakakain lang ninyo ng pagkaing mataas sa taba. Ang mga mabibigat na pagkain tulad ng steak, creamy sauces, pritong pagkain o kahit ilang matatamis na dessert ay maaaring makapagpabagal sa bilis ng pagpasok ng gamot sa inyong dugo. At kapag naantala ang absorption, ang pinakamataas na epekto nito ay maaaring mabawasan o masyadong madelay. Kaya naman, mapapalampas ninyo ang tamang pagkakataon. Sa mga nakatatanda, natural na bumabagal ang panunaw habang tumatanda, kaya mas kapansin-pansin ang epekto. Ang dating umeepekto sa inyo noong 40s kayo ay baka ngayon ay mag-iwan sa inyo ng tanong kung bakit hindi na gumagana ang gamot. Ang alak ay isa pang tahimik na kontrabida. Bagamat ang isang baso ng alak ay maaaring makatulong sa mood, ang sobrang alak ay nagsisilbing depressant at maaaring makasagabal sa mga signal ng ugat na kailangan para makamit at mapanatili ang ereksyon kahit gumagamit ng tadalafil. Marami na akong nakitang kaso kung saan inakala ng mga lalaki na pumalya ang tableta pero sa totoo lang, ang kanilang digestive system o pag-inom ng alak ang pumipigil sa buong potensyal ng gamot. Ang solusyon ay simple pero mabisa. Subukang inumin ang tadalafil nang walang laman ang tiyan o hindi bababa sa 2 hanggang 3 2 o 3 oras pagkatapos kumain.
Kung alam ninyong kasama ang pagkain sa inyong plano sa gabi, isaalang-alang ang pag-inom ng tableta ng mas maaga marahil sa hapon para nasa sistema na ninyo ito pagdating ng tamang oras. Ang pagbibigay sa inyong katawan ng malinaw na daanan para sa absorption ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagkabigo at tagumpay. At habang ang pagbabagong ito pa lang ay maaaring magdulot ng mas magandang resulta, may isa pang salik na kasing kritikal pero madalas na napapabayaan. Dahil kahit tama ang tableta at perpekto ang timing, may isa pang sangkap na talagang dapat naroon para gumana ang tadalafil at nagsisimula ito sa isip. Pag-usapan natin yan. Tip 3. Ang tadalafil ay epektibo lamang kung kayo rin ay kikilos. Maghanap ng tunay na stimulasyon. Isa sa pinakamaling pagkakaunawa tungkol sa tadalafil ay ang paniniwalang ang tableta lang mismo ang lilikha ng ereksyon anuman ang inyong ginagawa o nararamdaman. Maraming lalaki ang umiinom nito umuupo at naghihintay inaasahang ito na ang gagawa ng lahat ng trabaho. Pero ito ang kailangang maintindihan ng bawat lalaking lampas 16 hindi nagdudulot ng arousal ang tadalafil. Sinusuportahan nito ang arousal. Sa madaling salita, pinapahusay ng gamot ang natural na tugon ng inyong katawan sa sexual stimulation, pero hindi nito kayang palitan ang stimulation na iyon. Dito nagiging personal ang mga bagay. Ang matagumpay na erection ay hindi nagsisimula sa katawan. Nagsisimula ito sa utak. Nagsisimula ito sa pagnanasa mental engagement, emosyonal na koneksyon at pisikal na stimulation. Kahit sa pamamagitan ng haplos, amoy alaala o antisipasyon, kailangan ng inyong katawan ng mga signal mula sa nervous system para simulan ang tinatawag nating erection cascade. At yang cascade na iyan ang pinapalakas ng tadalafil. Pero kung walang signal na naipadala, walang mapapahusay ang gamot. Nakita ko na ang senaryong ito nang madalas iinom ang lalaki ng gamot, manonood ng TV, baka magbasa ng libro at aasa na may mangyayari mamayang gabi nang hindi man lang nakikipag-ugnayan sa isip o pisikal para sa intimacy. Ang resulta, pagkabigo, pagkainis at minsan kahihiyan pa. Hindi dahil hindi gumana ang gamot, kundi dahil hindi nabigyan ang katawan ng mga senyales na kailangan nito para simulan ang proseso. At para sa mga lalaking nasa 60s at 70s, kung saan ang arousal ay maaaring mas matagal o nangangailangan ng mas conscious na focus, mas nagiging makabuluhan ang maling pagkakaunawang ito. Ang madalas kong inirekomenda ay simple pero mabisa. Ituring ang intimacy bilang isang shared experience, hindi isang performance. Mag-focus sa emosyonal na koneksyon, mag-usap, tumawa, maglambingan, humaplos. Lumikha ng mga kondisyon kung saan natural na mabubuo ang arousal. Makikita ninyo na kapag ang inyong isip ay engaged at ang inyong mga pandama ay stimulated, mas epektibong magagawa ng tadalafil ang trabaho nito. Hindi lang ito tungkol sa chemistry, tungkol ito sa koneksyon. Kaya kung nararamdaman ninyong hindi nagde-deliver ang gamot, tanungin ang sarili. Binibigyan ko ba ang katawan ko ng dahilan para tumugon? Dahil kahit ang pinakamabisang tableta sa mundo ay hindi kayang lumikha ng pagnanasa. Kaya lang nitong suportahan ito kapag nandoon na. At speaking of effectiveness oras,
na para tugunan ang isa pang punto na kasing kritikal. Dahil kahit tama ang paggamit ninyo ng tadalafil, may tamang timing at stimulation, may isa pang pagkakamali na tahimik na sumasabotahe sa lahat. At ito'y may kinalaman sa dosage. Suriin natin yan. Tip 4. Gamitin ang tamang dosis para sa tamang layunin. Sa mga lalaking nakatrabaho ko, isa sa pinakakaraniwan, ngunit madaling maiiwasang pagkakamali ay ang paggamit ng maling dosage ng tadalafil at pag-asang makukuha ang tamang resulta. Madaling mahulog sa maling pagkakaunawang ito, lalo na't maraming opsyon ang available at kaunti lang ang malinaw na gabay. Nakakakita kayo ng 5 mg na tableta, nakakakita kayo ng 20 mg na tableta, at inaakala ninyong magkaibang lakas lang ito ng parehong epekto. Pero sa totoo lang, dinisenyo sila para sa magkaibang layunin at ang paggamit sa kanila ng palitan ay maaaring humantong sa kalituhan, pagkabigo at pagkawala ng kumpiyansa sa inyong treatment. Ang 5 mg mg na dosis ay para sa pang-araw-araw na paggamit. Ito'y para mapanatili ang tuloy-tuloy na antas ng tadalafil sa inyong sistema sa paglipas ng panahon na tumutulong sa mga lalaking nais ng mas spontaneous na karanasan nang hindi kailangang magplano ng maaga. Madalas itong gamitin ng mga nasa tuloy-tuloy na relasyon at nakikipagtalik ng ilang beses sa isang linggo. Gayunpaman, kung paminsan-minsan lang kayo umiinom ng 5 mg, sabihin na nating bago lang ang intimacy, malamang na nagse-set up kayo para sa hindi gaanong kasiyasyang resulta. Sa kabilang banda, ang 20 mg na dosis ay dinisenyo para sa on-demand na paggamit. Ito ang bersyon na pamilyar sa karamihan ng mga lalaki kapag iniisip nila ang pag-inom ng tableta bago ang planadong sexual activity. Naghahatid ito ng mas mataas na konsentrasyon ng gamot sa inyong dugo na nagdudulot ng mas malakas at mas kapansin-pansing epekto sa loob ng ilang oras pagkatapos gamitin. Para sa mga lalaking nasa 60s o mas matanda pa, madalas na kailangan ang dosis na ito para malampasan ang mga natural na pagbabago sa sirkulasyon, sensitivity at hormonal response na kaakibat ng edad. Marami na akong nakilalang pasyente na sumubok dati ng tadalafil, naniwalang hindi ito gumana at sumuko na para lang matuklasan namin na maling dosis pala ang ginagamit nila. Nang maitugma sila sa tamang regimen, bumalik ang kanilang kumpiyansa at gayon din ang kanilang mga resulta. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng higit sa kailangan ninyo. Ito'y tungkol sa pag-inom ng tama para sa inyong katawan, inyong lifestyle, at inyong mga layunin sa intimacy. Palaging kumonsulta sa inyong doktor bago baguhin ang anumang reseta. Pero tandaan ninyo ito, pagdating sa performance, mahalaga ang presisyon. Ang tamang dosis na ininom sa tamang oras ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagkainis at katuparan. Pero kahit nasa sistema na ninyo ang tamang dosis, may isang huling piraso pa sa puzzle. Isang bagay na may kinalaman sa pasensya, pagpaplano at perpektong timing. At maaaring ito na ang pinakaminamaliit na tip sa lahat. Tingnan natin ng mas malapitan. Tip 5, huwag magmadali. Inumin ito 1 hanggang 2 oras bago ang intimacy. Pagdating sa epektibong paggamit ng tadalafil, ang timing ay hindi lang mahalaga, ito ang lahat.
ngunit madalas itong hindi naiintindihan. Maraming lalaki ang nag-aakala na kung iinumin nila ang tableta 30 minuto bago ang intimacy, sapat na yon. Pero ang tadalafil ay hindi gumagana na parang switch ng ilaw. Mas para itong mabagal at tuloy-tuloy na kuryente na unti-unting nabubuo at tumataas ang epekto. At kung mali ang timing ninyo, baka mapalampas ninyo ang sandali. Ang tadalafil ay nagsisimulang gumana sa katawan mga 30 hanggang 45 minuto pagkatapos inumin, pero ang pinakamataas na bisa nito ay hindi dumarating hanggang mga 2 oras. Ibig sabihin, kung umiinom kayo ng tableta bago mismo kayo magplano ng intimacy, malamang na masyado kayong maaga bago pa man tuluyang umiral ang epekto ng gamot. Ito ay lalong mahalaga para sa mga lalaking nasa 60s pataas na ang metabolismo, ay karaniwang mas mabagal at mas sensitibo sa timing. Ang napatunayan kong pinaka-epektibo ay isang maliit na pagbabago sa pagpaplano. Inumin ang gamot ng mas maaga, 1 hanggang 2 oras bago ang inaasahang aktibidad. Binibigyan nito ang gamot ng sapat na oras para maabot ang pinakamainam na konsentrasyon sa dugo. At ito ang kagandahan ng tadalafil, nananatili itong aktibo sa sistema hanggang sa 36-36 na oras. Nagbibigay ito sa inyo ng malawak na bintana ng oportunidad na nangangahulugang mas kaunting pressure, mas kaunting stress, at mas maraming kalayaan para hayaang mangyari ang intimacy ng natural nang hindi tumitingin sa relo. Ang ilan sa mga pasyente ko ay iniinom pa ito sa umaga, na nagbibigay sa kanila ng kakayahang mag-enjoy ng closeness mamayang araw o gabi ng walang mahigpit na schedule. Ang ganoong klaseng pagpaplano ay nagbabalik ng kontrol at kumpiyansa, at ginagawang ang gamot mula sa isang bagay na klinikal ay nagiging isang bagay na nagbibigay kapangyarihan. Hindi na kayo umaasa na gagana ito. Kayo na ang gumagawa ng paraan kasama nito. Ang simpleng pag-aayos na ito sa timing ay maaaring gawing isang maaasahang karanasan ang dating pabago-bago. Pinapayagan kayo nitong maging mentally present, emotionally connected at physically ready, lahat ng walang awkward na pagmamadali o takot sa pagkabigo. At para sa maraming lalaki, ang simpleng kaalaman na may oras sila sa kanilang panig ay maaaring makapagpabawas ng anxiety at magbalik ng kapanatagan na mahalaga para sa intimacy. Kaya ngayon, narinig na ninyo ang lahat ng 5 tip, bawat isa ay nakaugat sa karanasan suportado ng agham at napatunayang nakakatulong sa mga lalaking tulad ninyo. Pero ano ang mangyayari kung sinunod ninyo na lahat pero parang may kulang pa rin? May isang huling mensahe akong kailangang ibahagi, isang bagay na mas malalim kaysa gamot, at maaaring ito na ang pinakamahalagang bahagi sa lahat. Pag-usapan natin yan. Konklusyon, isang mas magandang landas ang abot kamay. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat sa inyo. Hindi lang sa pagbabasa, kundi sa sapat na pagmamalasakit sa inyong sarili para maghanap ng tunay at makabuluhang mga sagot. Dahil aminin natin, ang pag-uusap tungkol sa sexual health, lalo na habang tayo'y tumatanda, ay hindi laging madali. Maaari itong magdulot ng pagkainis, pagkabigo,
kahit kahihiyan. Pero ito ang nais kong iwan sa inyo, ang mga hamon na maaaring kinakaharap ninyo ay hindi katapusan ng daan. Isa lamang itong bagong kabanata at isa na maaari pa ring mapuno ng koneksyon, kasiyahan at tahimik na kumpiyansa. Sa buong mensaheng ito, ibinahagi ko sa inyo ang 5 pangunahing paraan para lubos na mapabuti kung paano gumagana ang tadalafil para sa inyo. Hindi lang bilang tableta, kundi bilang isang kasangkapan para suportahan ang uri ng buhay na nararapat sa inyo. Maglaan tayo ng sandali para pagnilayan kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga iyon. Una, nagsimula tayo sa kahalagahan ng kalidad. Dahil gaano man kayo kahanda, gaano man kayo puno ng pag-asa, o gaano man maingat ang inyong pagpaplano, kung ang gamot na iniinom ninyo ay hindi mapagkakatiwalaan, sinisigurado ninyo ang sarili ninyo sa kabiguan. Sumunod, sinuri natin kung paano naaapektuhan ng timing at panunaw ang absorption. Ang pag-inom ng tadalafil nang walang laman ang tiyan ay mahalaga. Pagkatapos, pinag-usapan natin ang stimulasyon. Ang tadalafil ay hindi gumagana ng kusa. Ito'y kasama hindi super. Kailangan ng mental at physical engagement. Mula roon, tinalakay natin ang dosage. Mahalaga ang pag-unawa sa pagkakaiba ng pang-araw-araw at on-demand na paggamit. Panghuli, pinag-usapan natin ang timing bago ang intimacy. Ang pag-inom ng tadalafil 1 o 2 oras ng mas maaga ay nag-aalis ng stress. Ang pinupunto ng lahat ng ito ay walang mali sa inyo. Hindi kayo sira. Hindi kayo kulang bilang lalaki dahil mas kailangan ng suporta ng inyong katawan kaysa dati. Hindi yan kahinaan. Yan ay buhay lang. At yan ang dahilan kung bakit may mga gamot tulad ng tadalafil. Hindi para ayusin kayo, kundi para makipagtulungan sa inyo, para tulungan kayong muling kumonekta sa mga bahagi ng inyong sarili na maaaring naramdaman ninyong hindi na abot kamay. Pero ang gamot lang ay hindi kailanman ang buong kwento. Ang tunay na intimacy ay hindi nakatira sa bote ng tableta. Nakatira ito sa inyong mindset, sa inyong pasensya, sa inyong komunikasyon, at sa inyong kahandaang patuloy na magpakita. Ang 5 tip na ito ay hindi mga mabilisang lunas, ito'y mga pundasyon. Sa tamang diskarte, tamang kaalaman, at tamang suporta, makakabuo kayo ng isang bagay na pangmatagalan, isang bagay na totoo, at isang bagay na magpaparamdam pa rin sa inyong buhay kayo. Kaya kung nakaramdam kayo ng panghihina ng loob, nais kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa at hindi kayo nauubusan ng mga opsyon. Hindi ito ang katapusan. Ito'y isang simula. Gamitin ang mga kasangkapang ito, subukan sila ng may layunin, kausapin ang inyong partner, kausapin ang inyong doktor, at higit sa lahat, kausapin ang inyong sarili nang may respeto na inyong nakuha sa mga dekada ng karanasan. Dahil ang totoo, kaya pa ninyo, kailangan pa rin kayo. At oo, hinahangad pa rin kayo. Hayaan ninyong iyan ang gumabay sa inyo pasulong. Manatiling malusog, manatiling malakas. At huwag kailanman titigil sa paniniwala sa kung ano pa ang posible. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, huwag itong sarilinin. Ibahagi ito sa iba na maaaring nangangailangan nito. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong malaman kung alin sa mga tip na ito ang una ninyong susubukan. Mahalaga ang inyong kwento
at hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito.